Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan, at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. So, ngayong araw po na to, ang pag-uusapan natin is about sa passport. Dahil alam ko po, marami na mga excited, marami na po ang mga nagbabalak mag-travel, at ang iba nga po, I think, is nakakailan na ng travel at paglabas sa ating bansa. Kasi marami na po, or almost lahat po ng bansa ay tumatanggap na ulit ng mga tourists. So, kaya ngayon, halos wala ka nang makitang available schedule na pwedeng makuha sa DFA kasi marami na po ang mga nagre-renew, marami na po ang mga new applicants na kumukuha ng kanilang passport. So actually, kung kailangan nyo po ng list ng mga requirements sa pagkuha ng passport, makikita nyo po ito sa dfa.gov.ph. So lahat po ng mga requirements na kakailanganin nyo ay naando doon na po sa kanilang website. So, napaka-detailed po, wala na po kayo, I think, na magiging problema kung documents po or requirements ng pagkuha ng passport ang ating pag-uusapan. So, ano po ang ating topic kung lahat naman ng requirements ay nasa DFA na site? Ano pa ang ating pag-uusapan ngayon? Kasi, isa po sa requirement ng pagkuha ng passport or kahit sa renewal ng passport ay kailangan po na meron tayong schedule, ibig sabihin confirmed schedule, na ito po ay makukuha din sa dfa.gov.ph. So, importante po itong confirmed schedule kasi ito po ay part ng requirements na hinihingi ng DFA. Kasi kung wala po kayo nito, sa security pa lang, hindi na kayo papapasukin. So, kaya very important po yon. So, kung meron pong confirmed schedule, dapat po meron din kayong accomplished na application form. It is also very important na meron po kayong dala na form or application form. Ito po ay na-print nyo na sa bahay pagpunta nyo sa DFA. Pero, ang ating pong focus ng pag-uusapan is about doon sa pag-fill out ng application form. So, lahat po ng applicant na pupunta sa DFA, kailangang ma-accomplish yung application form na yon via online. Then, ipiprint mo rin po yon para dala-dala mo na po ito pagpunta sa DFA. So, since ito po ay important form na hinihingi ng DFA, it is also very important na lahat ng details or lahat ng information na nandoon sa form na yon is tama. Pero just in case po na nagkaroon ng error or nagkamali ang applicant sa pag-fill out ng form at na-submit niya na, nakapagbayad na siya, since ang ating pong renewal, I think ang renewal po ngayon is nasa 900 pesos. Sayang din po kung i-disregard natin yung ating schedule, or baka wala na rin po kayong makuhang available schedule pagka kayo po ay mag-attempt ulit na kumuha. Actually, yung una pong schedule, halimbawa pong may error or meron po kayong mali na data na na-indicate doon sa inyong unang application form. Kasi minsan, ang tendency niyan, kung ikaw ay applicant, ang gusto mo is magpa-schedule na lang ng bago. I-cancel mo yung nauna mong schedule, then i-cancel mo. Kaya lang sayang yung 900 pesos na ibinayad natin kung halimbawang i-cancel mo kasi hindi na naman yun babalik sa'yo. So, kung halimbawa lang po, in the event na meron kayong maling information na na-indicate doon sa inyong application form, huwag po kayong mag-alala. Although, hindi rin po naman ninyo dapat pag walang bahala, just in case na meron kayong pagkakamali na information na na-indicate doon sa application form. Kailangan pong pagdating nyo doon sa DFA,
Ang sabi ko nga, unang-unang hihingin sa inyo yung confirm schedule na inyong na sinend ng DFA sa inyo, na print nyo po upon sa visit nyo sa DFA. So, kung meron po kayo nito, alalahanin nyo rin po na merong mali doon sa inyong accomplished application form. It is very important na ma-inform nyo ang verification section na merong mali doon sa inyong application form na na-accomplish during your online application. So, importante po yon. Like for example po, ang pagkakamali nyo ito doon sa place of birth, dapat po meron kayong supporting documents na dala-dala. Like for example, yung inyong PSA, birth certificate. Kasi sa renewal po, halos hindi na po kinukuha ang birth certificate kung wala naman pong mga changes. Pero dahil po nagkamali kayo sa pag-accomplish ng information, specifically halimbawa nga doon sa place of birth, dapat po magdala kayo ng inyong birth certificate na ito po ay galing sa PSA. So, importante po yon kasi hindi na po mag-go ang inyong application kung halimbawa po na mali or merong mali doon sa inyong na-accomplish na application form. That's very important po. Kasi ito pong verification, lahat po ng mali na na-indicate nyo doon sa accomplished form or application form, ito po ay lahat ay susulatan nila, i-correct po nila para pag nagpunta na po kayo doon sa enrollment section, kung saan yung kinukuhanan tayo ng photo, ay lahat po ng information na na-correct ng verification, ito po ay kanilang ifa-follow. Pero just in case na hindi nyo na-call ang attention ng verification section during your verification o yung pag-check ng inyong application form, kayo po ay pababalikin ng enrollment section para ma-verify ng ayos ang inyong application form or yung inyong accomplished application form. Since ang birth certificate ang magsusupport, halimbawa nga kung sa place of birth, kailangan pong daladala nyo yon. Kasi kung sa renewal po kasi usually hindi na kinukuha ang birth certificate pag magre-renew tayo ng ating passport. Kaya lang, since kayo po ay may error or nagkamali kayo sa pag-fill out ng inyong application form during doon sa online application, kailangan nyo pong magdala ng birth certificate para po mag-continue ang inyong application sa DFA. So, ang mangyayari po dyan, isi-xerox lang nila ang inyong PSA birth certificate, then i-attach nila doon sa application form. So, kasi yung pong application form na yon, since sila ang nag-verify, yan po ay pipirmahan nila lahat po ng pagkakamali nyo during your online application, yung pag-fill out po ng inyong online application. Lahat po ng pagkakamali or yung hindi tamang data na inyong na-indicate doon sa application form, yun po ay i-correct ng verification representative na naka-assign sa inyo. Sila po ang magsasign, sila po ang magbibigay ng go signal sa inyo para kayo po ay pumunta na or dumiretso na sa enrollment section. Then sa enrollment section po, ito po yung kung saan kayo ay kinukuhanan ng photo. So, it is very important also na ma-check nyo kung na-correct nila yung data na na-indicate doon sa system. Please take note lang po na kung ano po yung inyong na-fill out during your online application, ayun na po yung naka-indicate sa system ng DFA. So, kaya importante po na ma-double check nyo kasi pinapacheck naman po talaga ito doon sa enrollment section bago po nila kayo paalisin. So, kahit po yan ay nabago na ng verification representative, baka lang makalimutan po doon sa enrollment section. So, see to it na lahat ng data or lahat ng information na inyong pinakorek doon sa verification section ay na-correct po doon sa enrollment section mismo. Actually, napakasimple lang po ng ating topic for today, pero kung ipagsasawalang bahala po ng mga applicants na kumukuha ng kanilang passport, it will definitely create a big problem in the future, especially po kung ang passport ay na-issue na sa isang individual. So, kaya ang advice ko lang po, pag kayo po ay nag-fill out ng inyong application form online, kailangan pong lahat ng details or lahat ng information na inyong isusulat or inyong itatype ay
tama na lahat. Kung kinakailangan pong meron kayong mga documents na katabi or meron kayong mga IDs na katabi, is importante po yon para at least hindi po kayo nagkakamali sa inyong application online. So for now, yun lang po. Maraming salamat po and God bless. Bye!